Nung kami na, aba, ganun na lang ang kanilang pagtutol. Sukdo lang mag-walk out. At saka hindi lang karaniwang pagtutol. Opo. Kung kinakailangan magsipag-walk out sila para lang mawalan ng saysay yung aming ginagawa, ay nakita mo na kung asa ng, di ba double standard tong ganito? At meron pang yung unang may sinabi lang ako na wala namang kinalaman dun sa maaaring pag-attacking personal sa mga kasama ko. Dahil ang pinag-uusapan lang namin yung rules na kung saan yung pagtatalo napunta na lang do sa dalawang section na aming pinag-uusapan. Yung section 24 at saka section 131. Opo. Sabi ko, nung humaba kasi tayo dito, tayo doon. Pinipilit ng usa, hindi kailangan tayo sa Committee on Rules. Opo. Sabi naman nung isa, hindi kaya nga nandito na si SP, siya na ngayon tumayo para ipakiusap sa atin if we can take up this issue in plenary today. Ayun. Kasi wala pa nga Committee on Rules eh. Alam mo, Jen, tinitingnan ko sila eh. Dapat doon lang nakita na yung katwiran na dapat wag na silang magreklamo. Bakit kamo? Kung sila'y matagal na sa Senado, lalong-lalo na yung tumagal at tumanda na dyan, hindi ba nila alam, Jen, na yung plenaryo, yung floor, is the highest governing body? Yes. Ang ibig sabihin, kaya niyang i-override kahit ano yung nangyayari sa mga committees. Ang totoo niyan, kapag pinagkaisahan namin na isuspende yung rules, magagawa namin because it is a plenary action. Sabi ko, nagtataka ako. Ba't hindi nila makuha yung, matagal na sila rito. Ito po kasi Section 24, kung titingnan ninyo, is a general provision. Yeah, general provision. Ito pong 136 ay special provision. Special provision. Alam po ninyo, kako, sa prinsipyo po ng batas. Ito po yung principle. Hindi na kailangan debatihin ito kasi kung pareho tayong abogado, magkaintindihan na tayo. Sabi namin sa mga abogado, the special law will always prevail over a general law. Tapos na yun eh. Makikipagdebate ka pa sa akin. Okay, yun po akong problema kung wala po tayong legal background. Aba, nagalit sila. Parang minamaliit nyo raw yung kapwa yung senador. Sabi ko, ma'am, please, sabi ko pa, do not make a conclusion like that. So ito, pinalilitaw nyo lang po talaga, hindi po nyo nakita yung distinction. Okay na po ako kung hindi po tayo magkaintindihan dito. Sabi ko ganyan, bago pa nangyari yun, tumayo yung isa rito eh. Ad hominem. Ayun, yan na nga po. Sabi ko, paano kaya, alam niya kaya kung ano ibig sabihin ng ad hominem? Gusto kong bigyan ng halimbawa, Jen. Ano ba ang ad hominem? I-define muna natin, ang ad hominem ay isang sitwasyon na kung saan may pinagdidibatihan kayong isang subject matter. Di ba? Halimbawa, kamukha nung nangyari. Ayan, yung motion na sinabi ko na pwede po bang susugan yung Section 41B. Yung Section 40 kasi A, B lang yun eh. Section 41, paragraph A, paragraph B. So sabi ko, dadagdagan ko sana ng paragraph C. Yes po. Ang pinag-uusapan namin ay yung aking motion na sususugan yung Section 41 ng aming Senate Rules. Yun ang subject matter. Pero wala po akong pinagsabihan na, ikaw ganito ka, ikaw ganito. Wala pong ganon. Ang sinabi ko lang, sabi ko, pag ganuhin po natin, nagkakahirapan po tayo kasi po, yung iba po walang legal background. I am articulating a statement of fact. Yes po. Wala po akong sinasabihan. Itong isa, ad hominem ng ad hominem. Ang ad hominem kasi, Jen, imbes na yung pag-usapan natin, ay yung subject matter, pinagtitira mo yung kalaban mo. Pinersonal mo siya. Personal ka. Iyon ay malayo sa aking ginawa. Alam po nila yon. Makikita naman nila sa mga video. Ngayon, magbigay tayo ng example ng ad hominem. Kung naghanda na yung pinahanda kay Director, kung pwede nating pagawa ngayon, para sa mga kababayan natin. Ipapanood ba natin? Sige nga po. Kung po pwedeng ipanoorin na natin direct, kung okay na yung video. Inihanda ni Pogi. Ayan. Meron ba? Para i-example na, ipanood natin sa kanila, Sen. Ito ho, ito, lantarang ad hominem po ata ito. Example, ayan.
Paulit-ulit na. Ikaw na magbasa. Paulit-ulit na sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ang tinutukoy po yung Senador Ontiveros at Trillanes, pinagpipilitan yung kanilang opinyon. At sino yung nagsasalita? Senador Erwin Tulfo po. Yan, Oo, sino yung Yan. sinasabihan? Senadora Risa Ontiveros po. Oo. Pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng IPIS. IPIS. Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. At alam nyo lang, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Ganun ang boses niyan. Napakinggan ko po yan eh. Oh, yan ang halimbawa, yan ang halimbawa ng ad hominem. Yan ang talagang literal na ad hominem. Yan ang literal na ad hominem. Opo. At nakakalungkot, sa kanya pa nang galing pala. Di ba? Ako ba nagsabi ako na gano'n? Hindi. Ako ay gustong tumulong sa ikatatapos ng aming pinagtatalunan. So I offer some kind of help na sana maintindihan nila. And hindi ako nagtagumpay kasi hindi nila maintindihan dahil wala nga siyang legal background. Ngayon, daming nag-trigger sa kanila yun. ang dami namang mga abogado, lalo na yung mga pulpul na abogado na ayun, nagpilit merong nagpalitrato doon sa library yata, punong-puno na libro ng mga yung background niya puro legal books. Opo. Yan kanya may legal background na ako. Sir Secretary, I follow up to the question of my colleague, Congressman Malapitan. It's about your being an enlisted personnel of the United States Army for several years, and you have been in active military service stationed in Europe from 1992 to 1996. Correct me if I'm wrong, but to be an enlisted personnel in the U.S. Army, either you are a citizen by birth, meaning to say you are a U.S. citizen, or you have acquired U.S. citizenship by naturalization, or that you are a lawful permanent resident. Under what circumstances what is the status of your citizenship when you were enlisted member of the U.S. Army and when you serve as an active military service station in Europe, sir? My other question, Mr. Secretary, also appears in the report of the Commission. This is the PIR, the Profile Investigation Report, because it is indicated here that you were also convicted 4 times in the RTC in Pasay City. Is this still covered by the executive? So it was centered only on the citizenship. Okay. Can I answer that, Your Honor, Mr. Chair? Yes, please, Mr. Secretary. That case is related to my profession as a journalist, Your Honor, Mr. Chair. There was a conviction, that's correct, but it is because of my line of work as a journalist. It's a libel, 4 counts of libel. Same individual, Your Honor, Mr. Chair. What does that exactly mean, Mr. Secretary, if you were convicted 4 times in a case involving a single individual? No, it's not for convictions. Actually, it's the count, Your Honor, Mr. Chair, 4 counts of libel that I was convicted by the same individual. I was a columnist and I write a story about the person, about the government official, actually. And I have my sources, and I was compelled by the court to divulge my sources, but I did not. So it went all the way up to the Court of Appeals and to the Supreme Court, Your Honor, Mr. Chair. And Yes, that is exactly the point, Mr. Chair,
there are 4 counts of libel, and you were convicted by the Pasay Court, and on appeal, the Court of Appeals affirmed the conviction all the way up to the Supreme Court. And so, by record, and as it appears in the file report, Mr. Secretary, it stands as a fact that you were convicted for counts of libel. Is that correct? Yes, Your Honor. I admit that there was a case, but it was, like I said, in line with my work as a journalist, and it's one of the hazards of the trade, Your Honor, Mr. Chair. Well, of course, you were precisely convicted because of your work. You are a journalist, but that does not change the situation. You can be convicted either way in any other vocation, but the fact stands that there is a conviction. The problem we're trying to press out here, Mr. Chair, is whether or not his conviction will be an issue in the process of confirmation, because as the Supreme Court enunciated in several cases, Mr. Chair, libel is an offense that involves moral turpitude. And in some other cases disposed by the Supreme Court, there were certain people who were disqualified from holding positions because they have been convicted of crimes involving moral turpitude. This is the dilemma, Mr. Secretary. Of course, I am in support of your confirmation as Secretary of the SWD, and I believe you have just succeeded in proving to our people that you are qualified. But this is a problem that we need to trace out, Mr. Chair. How do we dispose this dilemma before us? Because it is in the report. I could not have asked you this question, Mr. Secretary, if it did not appear in the report submitted to us by the Commission on Appointments. Alam mo, Jen, itong mga ganito, hindi nakatutulong para linawin ang isang napakasimpleng bagay. Hindi ba? Yes po. Sinabi ko lang na ito po ang baka makatulong po, iwasan na po natin itong bahagi na ito kung tatanggapin po ninyo itong prinsipyong ito na sa batas po ay nangyayari. Hindi ka ganito. Wala na po akong magagawa. Hindi po tayo magkakaintindi. Kaya pala nung tumindig si SP Alan, nung pagkatapos magsalita, meron daw niya kasi mga lingwahe, kayo mga abogado na kayo nagkakaintindihan, at saka lingwahe ng mga hindi abogado na hindi nyo naintindihan. Hindi, meron mga ganun meron pala. nga sa amin, sila nga yung gustong-gustong magsalita dyan. Well, tama kayo. Merong magsasabi dyan, res ipsa loquitur, sabi niya. Ay, Sila pa yung nag-ano. Latin yan, Pero ako hindi ako kumikibo. Ewan ko, dagat na pula yata Dagat yun. na pula, opo. Lo and behold, mga ganyan. Kaya, yan. Mr. Speaker, for the life of me. Ganyan, talaga, napakahilig nilang gumawa. Sila yung mismo gano'n. For the life of me, Mr. Speaker. Pray tell, Mr. Speaker, pray tell. Ayoko nang anuhin yun. Baka naman sabihin nila. Pero silang nagsasabi nun. Ako dyan, simple lang. Hindi ko sinasabing pray tell. Ang sasabihin ko lang, Mr. Speaker, can you explain? Yun lang. Kasi ibig lang sabihin, explain. Opo. Pero hindi sila talagang gumagamit. Sila talagang... Ewan ko. Para ho kasi nararagdagan ng talino nila kapag gumagamit ng mga okay lang Latin sa akin. Pero ang gusto ko sana, higit sa lahat, ang makaalam, ang makaintindi, yung taong bayan. Pwede mo naman sabing, Mr. Speaker, can you explain, please? Pakipaliwanag nyo nga po, ang salita niya, Mr. Speaker, pray tell. Ayan, nakatingin nyo ganun. Parang alam niya kung ano yung pray tell. Para bang kasi, well, hindi naman sa minamaliit Ba't kinakailangan ko pa sabihin, for the life of me, Mr. Speaker. Lo and behold. Talaga namang... Ay, naku.
gusto niya sumama kami sa kanya na i-boycott itong Senate. Kasi sabi niya, kailangan daw independent ang Senate sa kahit sa anumang mga situation. Bakit? Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pagbo-boycott sa kanya? Sabi niya. So kami magtrabaho lang. Siguro sila ayaw nila magtrabaho. Then it's up to them. So hinostis na kami. Tapos pinatayan pa kami ng aircon. Pinatayan pa kami ng wifi. Sino nagpatay, sir? Siyempre, sino ba mong nasa majority? Sila. Natawagan pa si SB kanina. Sumagot po ba siya? Sumagot siya yung sa isang message na pagkahaba ba, 1 kilometrong haba. Ano pong laman, sir? Yun na, so ang board nun is na para bang kailangan namin sumama sa kanya na i-boycott itong Senate. Dereliction of duty, yung ginawa nila, meron silang dapat trabaho na gagawin, gampanan, which they did not. At wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID o wala naman tayong force majeure tinatawag, pa rin silang umaten. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng PNP CIDG. Wala akong problema doon. Pero dapat pagkatapos nila maihatid sa Sandigan Bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit. Sir, may pinag-iisipan ba ng minority yung pagsasampa ng ethics complaint? Kasi sabi ng iba niyong kasama, may paglabag daw sa rules ng Senate yung ginawa ng majority. Well, it's up doon lang sa mga kasamahan ko kung ano yung balak nilang gawin, kung magsasampa ba ng kaso dyan. I'll leave it up to them. Ano yung plano ng mga kasamahan ko sa minority. Sir, anong message sa public? Kasi yung ginawa ng mga kasama niya today, parang di ba kapag ordinaryong empleyado, hindi sila kumapit. Correct. Kaya nga, ako po ay buong pakumbaba, taos pusong humihingi po ng pasensya sa taong bayan dahil dito sa mga pangyari. In fact, kanina marami kami bisita na pumunta doon para ma-recognize, para mabasa kung ano man yung mga reason kung bakit sila pumunta doon. Hindi na nagampanan. Marami kami mga trabaho today na hindi na nagawa dahil nga sa insidente. So nakakaya. So disgusting. Another waste of taxpayers' money. Our colleagues from the majority did not show up today. Ordinary government employee, suspendido si Santi pag hindi pumasok, police, military, AWOL. Pag kami, ganun-ganun lang. I mean, walang penalty, walang violation. So What happens next? I don't know, we have to talk about it. And I heard and I think the reason why they didn't show up is support of Jinggoy Estrada. Na sinasabi ni Senator Cayetano, independence, independence. Hindi naman kami under sa executive, hindi under sa amin executive. I mean, we're not under the executive, we're not over the executive. I mean, sinasabi lang reason why they didn't show us because parang mga nangyari, mga sunod-sunod ka, huli kay Jinggoy, parang they're supporting the man. The ombudsman's just doing his job. So, do you consider this as a boycott? Majority possession? I don't know if it's a boycott or whatever they want to call it. Sana mahiya naman sila. Pero sir, I mean, we're paid. I mean, you guys are paying us our salaries. Then you don't come to work? Dahil. may panawagan doon, sir, for the Senate to go silent. Para Exactly. doon sa independence. Your response to that? No, of course not. You wait for a statement or a joint statement. Of course, definitely not. Well, what independence? We've been independent all along. We're not under the Senate. We're not under the executive. We're legislative, diba? We're different. Okay, 3 branches of government. We're one of them. I don't know what they're talking about the independence. We're independent ever since. Ano, minamanipula kami ng Malacanang? No, of course not. Ginawa lang ng ombudsman yung trabaho nila, di ba? This impasse should be resolved. Immediately, otherwise ang kawawang tao eh. Paano nga po? We have to talk about it upstairs that tomorrow. If we're gonna plan what they're gonna do tomorrow, I don't know. We'll show up again tomorrow. If they'll not show up, I don't know. Ano ba sana pag-uusapan ngayon sa session, sir? And ano ina-expect sana But mangyayari? there are a lot of bills. I mean, yung citizenship ng dalawang players. And then three retiring generals na waiting for the promotion to become generals, okay? Very unfair sa kanila na mawa-bypass sila because wala tayong CA.
Where's justice? Hanggang oras kayo maghihintay dito? O maghihintay pa ba kayo? Hindi na. No more, because nagpadala na siya ng statement and he was saying, no, we have a meeting pa upstairs. This is not the message. It's like a waste of another taxpayer's money. Thank you so Thank you, much, sir. sir. Very, very frustrated. Very, very frustrated. Nakakahiya. Pag ordinary empleyado, isante, suspendido, memo. Pag senador, ganun-ganun lang. And this is the first time na hindi naman force majeure, wala namang bagyo, lindol, whatever, wala namang pandemic. Hindi mo lang nasabi ka ng reason. Boycott for what? Boycott dahil hinuli si Jinggoy? That's not enough reason for you, sir. You boycott because one of us was arrested. Sinasabi na nga dati, bakit walang nahuhuli, bakit walang kinakasuhan? Ito na, hinuli. What happened? Boycott. Anyway, Sen, mayroon kasing ilang mga punto. Sabi, natawa ko doon sa, hindi pa rin natawa, kundi, ang sabi nila, ganito po, ba't di ba naman kasi pinagpipilitan pa yan? Matagal na nga anyang naibasura yan, hindi na nga anya pumayag ang mga naunang senador sa panukala na yan. Bakit ba ngayon daw, sa panahon ito, ipipilit parang gusto nating gawin na makapag-participate sila sa pamamagitan ng teknolohiya? Kasi nga, tayo na lang siguro ang ayaw gumamit at mag-take advantage sa makabagong teknolohiya. Ang siyensya, mayabong na dyan, di ba? Opo. Oo. Tingnan mo yung World Congress dyan. World Congress na to dyan. Oho. Pinagagamit. Huwag na tayong lumayo. Malayo pa yun eh. Malaki pa yun eh. Oho. Balingan mo yung House of Representatives dyan. Opo. Nakakaboto sila online. Kung minsan, halimbawa, hindi nakarating yung kasi buong Pilipinas naman yung nandun siya sa kanyang distrito. Gusto niyang bumoto. Gusto niyang i-register yung vote niya. Teleconferencing o kaya video conferencing. Pinapayagan. Kaya kamakailan lang, isang batas ang kanilang parang pinagbutuhan sa third reading. Yung balota mo, pwede kang bumoto online. Bukod doon, bago yung online na yun, merong mail voting. Anong ibig sabihin nun? Lahat binibigyan ng pagkakataon, makapag-participate, makinabang ka sa gawain ng demokrasya. Kailangan ng tao makialam. Sa pagboto, kailangan kasi. So, bigyan mo lahat ng pagkakataon. Kaso, ang sinasabi kagad nila, o kaya naman yun lang sinusulong yan, gusto nyo makaboto si Bato eh. Ang makikinabang lang daw, kasamahan ninyo. Ano naman ang masama kung makikinabang yung kasamahan natin? Senador naman yun eh. O ano naman ano ba kasi ang kanilang pinipigilan doon? Kasi pag nakaboto si Bato, 'di ba? Makakatulong sa amin. Sa suma total, hindi pwede sa kanila, ayaw nila 'yon. Siyempre Di ba? tututulan nila yon. O bakit nung panahon ni De Lima, panahon ni Trillanes, o bakit sinusulong nila yon? Bakit ngayon naman ay hindi pwede? So kailangan malaman po ng tao lahat ito. Para sa ganun, kayo po ang magpasya din. Kung tama ang ginagawa nila, ayun, bigla po silang umalis. Tama ba yung ginawa nila dyan sa palagay mo? Parang immature nga yun, Sen, no? Hindi mature. Paano yun? Halimbawa, kung napakaraming mga kabataan, halimbawa, merong subject na sa mga eskwela. O kanya, class, para makita nyo ang actual na nangyayari sa Senado, ang ating subject matter ngayon ay tingnan natin ang kanilang proceeding. Ano? Nako. Pagkatapos yun ang nakita, merong magtatanong sigurado, lalo na yung mapagtanong ng mga kabataan dyan. Lalo na ikaw, nung bata ka, tanong kaya palagi kang nakukurot ng teacher. Talaga na mapipilutan tayo eh. Ano po ba yung... bakit po nagsialisan ng ganun? Ano sa palagi mo ang sasabihin ng teacher dyan? Baka sabihin natin, ilipat nyo, huwag naman dyan. Mag-iba tayo ng channel. Hindi siya magpapaliwanag doon kasi... hindi pa mali yun eh. Hindi niya pwedeng kasi nakakita ng mga bata di ba? Hindi ka naman pwedeng magsinungaling sa mga bata. Yun ay tuntunin, very basic yun. Nako. Malalagay pa ngayon sa alanganin. Ang mga bata ngayon, malilito. Akala ko po panonoorin natin.
Ipaliwanag po ninyo ano nangyari. Bakit po sila umalis? Ayun. Yun po ba'y gawain po ng Senado? Wala. Hindi ko alam, baka hindi makasagot yung teacher Tsak ko sa yun. ganong pagkakataon. Oho. Nako, gusto niyo ba makita? Meron parang mga sample ng mga yung itong ad hominem talaga. Ad hominem. Oh, Sige, ad hominem. sige. Oh, ipakita pa natin ano. Oh, ito talagang literal na sabi ko ad hominem talaga ito. Oh, direct, ipakita pa natin. Oh. Ayan. Ito naman, ang kino-quote dito, Senator Elvin uli, ano ha? Sang-ayon po ko kay Tatay Diggs na si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka ayun. Ano? Ayun, pinaka Basahin mo ad hominem eh. Oo nga pala, Baka no? sabihin Hindi nila sa akin galing, ano, ad hominem. Yan, sabi niya, si Kiko Pangilinan na yata ang pinaka-bobong abogado sa balat ng lupa. Alam mo kung bakit ko lang pinaano yon? Opo. Hindi para kay Senator Kiko yon. Oho. Para lang malaman ng tao na pareho na sila ngayon sa minority. Oho. Magkakampi na sila Oo. ngayon, magkasama na. Hindi mo pwedeng balikan yung pinagsasabi mo sa mga kasama mo. Oho. Pagkatapos sasabihin mo na ako wala naman ako sinabing masama, ako pa yung nag-ad hominem, ikaw nga yung pinagsasabi mo. Yan ang pinakamabuting halimbawa ng ad hominem. Yan ang talagang At literal ngayon, na po. nakisama ka pa sa kanila. Oho. Hindi ko malaman kung paano nangyari yan eh. Oho. Bagamat baka sabihin katwiran, hindi pa ako senador nung panahon na yan eh. Nung nasabi niya yata yan. Walang pinag-iba yan. Oho. Walang pinag-iba yan. Wala na bang iba? Meron pa Meron eh. pa raw, isa, ano pa? Direct. Yan. Baka naman inaprubahan ng mga kasama ni Kiko Pangilinan, mga sandabukal din ng mga pulpol na senador. Okay. Yan ang talaga. Ang example ito kung paano mo sasabihin ang isang bagay eh. Oho. Diyan alam mo, siguro makakapagsalita ka ng isang bagay na halos ayaw mong sabihin kung galit na galit ka na. Ay, opo, totoo yan. Yung, opo. yung punto na talagang sasabog ka na eh. Oho. Ano? O kaya naman, wala ka ng magagamit na ibang talata o ibang salita sa diksyonaryo, Oho. kaya napilitan ka na doon. Ibig Nagagamitin sabihin, yung mga ganong mga salita, hindi no? basta-basta na gumagawa ka ng ganyan eh. Oho. Yung pagpipigil, yung kabutihang asal, palaging nasa atin yun dyan eh. Ay, opo naman. Opo naman. Hindi ka basta-basta magbibitaw ng ganong klaseng mga pananalita, kagaya ng binasa mo, Oho. kung yung pagkatao mo ay ganap. Di ba? Oho. Magmula sa pagiging bata mo hanggang sa lumagay ka sa katayo na yan, dapat Oho. ay marami kang dinaanan para sa ganun ay mapigilan mo sarili mo na magsalita ka ng mga bagay na ganun. Oho. Kahit pa, galit pa, kahit pa sa anong sitwasyon, hindi mo dapat sabihin yun. Ano ha? So, lalo ngayon. Paano ngayon kung tanungin siya? Oho. I-reconcile mo nga yung sinasabi mo ngayon Oo. at saka yung pinilit mo pang sumingit habang nagsasalita ako. Oho. Sino ngayon ang nagsasalita ng ad hominem? Mabuti na lang nakakuha. Meron pa ba? Meron pa yata. Meron pa ba? Oh, sige nga. Oh. Pag ikaw nasa Senado, ikaw ay gumagawa ng batas. Think, di ho ba? Pinapasweldohan po namin kayo para mag-isip, hindi para magngak-ngak at magdaldal. Masakit ang mga salitang ito. Ayan. Oh. Siguro naman ay nakakalap tayo ng napakarami ng ad hominems. Yan ang mga halimbawa. po na mga kababayan, halimbawa lang po ito na ipinakikita namin, huwag po ninyong gagayahin, mga kababayan. Wag po. Oh, bad Huwag po yan. po ninyong gagayahin. At alam po naman namin na hindi nyo gagayahin. Oho. Pinakita lang namin kung paanong siya mismo na tumayo na ad hominem siyang ad hominem, pero siya po ang pinanggalingan ng maraming ad hominem. Oho. Yan po ang gusto lang naming sabihin sa inyo. Ako, Sen, kasi basa ko ng sitwasyon na yan, para naghanap lang sila ng dahilan para mag-walk out. Parang pinlano talaga ata nila, no? Bago pa lang ata yun, para maghanap tayo ng chance, timing, para makapag-walk out sa pagkakataon na yun. Pero itanong mo sa akin yung ano bang epekto nun? Ay pag-walk out nila. Ano nga po ba ang naging epekto nun? Nagtagumpay ho ba Hindi, sila? katulad nung pinanggalimbawa natin kanina, merong isang classroom na mga estudyanteng
pako yung tingin nila. Sapagkat ang pagkakaalam ng teacher, ito'y kailangan nating igalang ito. Opo. I-emulate natin itong mga taong ito sapagkat sila'y tinatagurian nating mga honorables. Opo. Yan ay ibinoto ng taong bayan. Yan ang maglilingkod sa atin. Opo. Kaya pakinggan ninyo ang kanilang mga sinasabi, pati yung kanilang pamamaraan ng pagsasalita, at yung kanilang decorum. Yan, opo. Marami po kayong matututunan dyan. Oho. Pagkatapos nagsigawan at sila'y lumabas. Oho. Anong halimbawa ang ibibigay mo Ah. sa mga bata? Oho. Oh. Mukhang bad example po yun. Hindi magandang halimbawa yun, Sen. Pero nagsimula kami dyan. Nakita mo naman, May 11, nauna kong ipinropose yung amendment. Oho. Ang usapan nga, i-repair sa Committee on Rules. Nagkataon naman kasi na nag-organize pa lang sapagkat, di ba, we declared all positions vacant, including the chairmanships of the committee. Yes po. Ngayon, sabi nila, wala pa naman committee, paano ngayon ganyan-ganyan? Kaya nga po, ni Alan Cayetano, ako na po ang nagmo-motion ngayon, i-take up na lang po natin dito sa committee. Oho. Dito sa plenary. Oho. Sa committee kasi dyan, karaniwan, ito sa pag-attend ko ng committee, ando ng chairman, commission may kasama siya, 2, commission naman isa lang. Commission nga tatawagan ako Opo. Sendante, pwede bang bumaba ka rito? Makapag-ano, Yung mga kaibigan natin. Oho. Hindi ko ma-start ito, wala akong quorum Tama naman yun, no? Bumaba ka lang rito, tulungan mo lang ako para sa quorum. Quorum lang Opo. O sige ka ako. Pero kung nandun na ako, magpa-participate na rin. Siyempre naman, oho. Hindi pa ako nakakatagal, boss. Puntahan mo rin ako dito, malapit lang yung wala rin akong quorum. Oho. Sa mga katwid, ang gusto ko sabihin, sa committee, pangkaraniwan, 2-3 lang ang nandun. Opo. Samantalang ito, plenary ito, nandun kami, halos lahat nandun kami. 23 po kayo nung pagkakataon na Oo, sabi ni Alan, SP Alan, Opo. dito na po natin pag-usapan. Oho. Bakit nagalit lahat? Hindi po ba kayo nakahanda makipag-usap, makipag-debate sa amin?